Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Grabe yung energy. Oo, punong-puno ng mga mami ngayong araw na to, no? Oo nga. Hindi madali ang buhay kung minsan. Pero kami sa Team Pula, marunong lumaban ng patas. Kaya naman magingay, Team Pula! Paano naman kaya kami sa Team Puti? Alam mo, kulay pa lang, malinis na agad ang reputasyon. Wow, busilak. Diba? Tama ba ako? Team Puti! Let's go! Puti, puti! Ito ang programang lahat ng reklamo tinitimbang ng patas at sinusolusyonan ng face-to-face harapan. Marami ka bang tanong sa life? May sagot dyan ang ating harapang tagapayo. Kapag problemang legal, eksperto dyan si Atty. Lorna Capuna. Payo na may kasamang panalangin. Sagot na ni Brother June Banag. Naguguluhan ba ang isipan? O, di ba may acting akong kasama doon? Galing ah. Naliwanag dyan si Dr. Camille Garcia. Malaki! O, di ba acting din? Malaki ang puwang sa puso niya para sa mga nangangailangan. Lalo na yung mga lumalaban ng patas sa buhay. Kaya nandito na siya, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Face to face, naningiti, face to face. Ang bangayan, face to face. Talikuran, harapin mo, face to face. Ay narito para magbigay na naman ng solusyon sa problema ng ordinaryong taong bayan, one family at a time. Pero harinawa marami tayong natututunan para sa mga leksyon na panghabang buhay, hindi ba? Okay, handa na ba kayo? Lala, handa na kayo sa Lala? Okay, let's go! Okay, ihataw natin to dahil hataw mo, bigas mo! Aha. Oh, diba? Ate Coring, para nakita ko na ang ating sawsawerong sayawerong ngayong araw na to. Tingin niyo ba nasa Team Puti? O sa Team Pula? Ang panalo ay Mami! Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Commodity Trader PH! Parang hindi lang bigas ang naipangako dito. Grabe yung energy ni ate. Let's go! Ang lakas. Mami, uwi niyo po yan. Buhay pa pala si Terry at Lali Aldeguer. Para siyang Aldeguer Sisters. Alam mo ba yon? Opo. Alam ko pa yun ate. Naabutan ko yan siya. Talaga namang meron pang talaga ganyan eh. O, ito na ngayon ang ating problema. Anak ipinaampon sa iba dahil sa kahirapan. Ang sakit, di ba? Ang hangad lang daw kasi ni nanay ay mapabuti ang kanyang kinabukasan. Pero gustuhin man niyang mabisita o makita ang mahal niyang anak ay hinahadlangan daw ito ng ama ng bata. Kasi hiwalay na sila. Hiwalay na sila. Okay. So, kaya hiling ngayon ni nanay, baby, come back! Hindi na ako masamang nanay. Ang nirereklamo ko po yung dati ko pong asawa na hindi po pinapakita po yung anak ko ng bunso. Tinago ko po sa kanya yan para hindi po niya maibenta yung anak namin. This is the second time na meron
silang anak mo. Pinaampon din nila. Kung kaya niyong alagaan, huwag niyo na po siyang ipaampon. Mas masarap mabuhay na kasama mo yung anak mo. Hoy, Gin, parang wala kang kwentang ina. Hindi naman sa kapakanan kong gusto ko eh. Para sa ating lahat. Ang dating matamis na pagtitinginan na nauwi sa hiwalayan at bangayan, Mary Jean at Tenga, harapan na. Okay. Ano tawag namin sa'yo, Mary Jane o Jean? Jean na lang po. Jean na lang. Okay, Tenga, ano nangyari sa paa mo? Bakit ka nakasaklay? Ako po isang electrician na na-aksidente po sa warehouse. Na-aksidente ka sa warehouse. Pero ano, umu-okay ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa. Meron nga siyang pilas dito sa ilong. Ito po ay gawa po na nagmanhid po itong baraso ko ngayon. Parang na mild stroke po. Nabibitawan ko na po ito sa kwento. Para ka na mild stroke. Naku, ano ba naman yan? Teka muna, 3 ang anak mo, right? Apo. 3. Yung 3 yon pinaampon mo lahat? Hindi po. Yung panganay ko po is na sa amin po. Yung salitan po kami. Okay, kailan ba kayo naghiwalay? Bago lang po. Bago Kasi lang? bagong panganak po ako eh. Oo. 1 month pa lang po yung baby ko. Okay. Bali. Kasi po, yung pangalawa po namin, napa-adapt na po. And then, ito po, yung present po. Nawala rin po sa akin, kaya hanggang ngayon po, masakit po sa akin na hindi niya pinapakita yung anak ko. Yun po. Ang gusto ko lang naman kasi hindi naman talaga tayo maghihiwalay eh. Kaya lang, iniisip ko, yung ikakabuti ng para sa atin. Kasi may nag-ano po kasi sa akin eh. Nag-offer yung baby. May involved money. Dito po kasi sa family niya, side niya po, wala pong involved money po kasi yun. Naku, para mo namang binenta yung anak mo. Yun nga po. Pero hindi. Yung decision po kasi nasa kanya po eh. Kaya sinunod ko po. Parehas naman kayong magulang dito. Hindi, parehas naman po kami nag-ayos eh. Nag-ano po kami. Kaya lang, mas maganda po talaga. Ngayon, nasa side po ng family niya. Walang involved money po yun. Wow, okay. So yung nasa yung panganay. Apo. Ilang taon na? 7 years old po. Napapaaral ba? Hindi po. Bakit hindi napapaaral? Homeless po kasi kami yung ate ko. Homeless? Opo. Ngayon, yung pangalawa mong anak, saan napunta? Sa kumari niya po. Okay, binili. Hindi rin po. Hindi rin. So pinapaalagaan nyo lang. Wow, ilang taon na yon? 3 years old na po ngayon. Alamin naman natin kung ano ang panig ni Tenga kung bakit ayaw niyang ipakita yung bata dito sa nanay. Malalaman po natin ang susunod na kabanata sa teleseryeng ito. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ikaw ba ang nagdedesisyon na huwag ipakita yung bata, yung bunso, dito kay Jean, nanay Opo. niya? Bakit? Kasi kaya ako po tinago ko po sa kanya dahil may nabalitaan po na ipapa-adapt niya sa ibang tao. Dadalhin sa Amerika. Dadalhin po Malalayo nila sa'yo yung bata. Dadalhin nila sa Amerika yung bata. Hindi ko na makikilala yung siyempre anak ko. Ang gusto ko pong mangyari na dito lang po sa nakikita po namin at least lalaki po sila, nakikita po namin, balang araw makakapiling po namin sila. Ang lakas ng radar ni attorney. So sabi niya, ang hinala nga niya, gusto mong makita yung bata kasi may nag-offer na naman sa'yo. Totoo ba yon? Okay. Okay. Is there a legal way to do it, Attorney Lorna? Pag sinasabing pa-adapt,
ang adoption may legal na proseso yan. So, palagay ko, still, no, I maintain yung position ko na hindi yan adoption, trafficking yan. Okay, trafficking. Oo, kasi... Krimen, kumbaga. Krimen yan kasi yung marami ngayon, lalo na yung mga childless, no? Lalo na yung mga foreigners na gusto mag-adopt dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila talagang bumibili na lang. Kasi napakahirap po ng adoption proseso dito sa Pilipinas. Sobrang talagang inaalagaan ng welfare ng bata. So, stricto ang adoption rules natin. So, pag sinabi niyang gusto kong pa-adopt, magtaka muna tayo. Hindi ganyang kadali. Ayun. May monetary involvement yan. So, hindi pala pwede talaga yon. I mean, okay, magandang hangarin mo, pero hindi ganun kadali. Kung sakali, kailangan ipadaan sa DSWD. Correct. Yes, oo. Kailangan ipadaan mo sa legal na proseso ang pag-a-adapt. Kasi hindi mo alam kung sino yung nag-a-adapt. Well, according to them, kilala nila ha. Pero kung legal na adoption, hindi kasi pwedeng basta pinamimigay ang anak. Ayun. Tapos tatanggap ka ng pera. Pag tumanggap ka ng pera, krimen na yon. Correct. Krimen. Oo. So, yun ang dahilan mo kung bakit ayaw mong ibigay sa kanya. Oo, dahil kasi ayoko pong magkaroon ng involved money. Dahil kasi kung sakaling bibigay ko sa kanya, baka maisipan nga nila idalhin sa ibang bansa yung bata. Hindi na namin magkakagisnan yung anak namin. Hindi na namin makikilala. Sa ngayon, nakikita mo pa yung anak mo? Opo, nasa pamangkin ko po. Sa may pinsan Nabibisita ko po. mo? Oo. Pero, ang sabi ni Jean, gusto lang makipagbalikan ni Tenga. Bago daw ipakita sa kanya yung baby. Totoo ba yon? Para nga naman mabantayan mo. Tama ba? Para kung sakaling babalik siya sa amin, kung gusto niya mabuhay talaga yung tunay, yung pamilya niya, bumalik na lang po siya. Pakikita ko po sa kanya yung anak niya. Okay. So, bakit gusto mo pang makipagbalikan sa kanya? Mahal mo pa siya. Dahil naman pala. Tanungin din natin si Ate Jean. Ate Jean, pwede pa bang ayusin? Willing ka ba? Feeling po ako kung mabubuo po yung pamilya po namin. Pwede naman pala po. Kaya lang talagang ayaw niyang pakita yung anak ko eh. Kaya nagagalit ako sa kanya. Oo. Kailangan na siguro ng backup nitong si Jean at saka si Tenga. Papalag na ang kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Siya ay saksi sa bawat iyak ng best friend niyang si Mary Jean. Shine, humarap ka na. O Shine, ano naman ang nasaksihan mo? Yung best friend ko po, madalas sa bahay, iyak na iyak. Namimiss niya raw yung baby niya. Mga ganun po. So, anong tingin mo? Bakit niya pinapaampon yung kanyang mga anak? Sa hirap din daw po ng buhay, kaya gusto niya daw pong yung bata. So gusto niya may pera para may masilungan sila. Siyempre may pera involved. Magkakaroon silang maupahan sila, ganun. Yun po yung side niya. May katapusan din yun, di ba? Opo, sangayon ka ba? Sabi ko sa kanya, kung wala rin naman kayo parehas trabaho, naman hindi mangyayari sa inyo. Ate Uupa Shine. kayo isang buwan, 2 buwan. Para yung susunod na mga buwan, di ba? Ate Shine, pero naging sangayon ka ba sa naging desisyon nila na yun nga, ipa-adapt yung bata? Para sa akin, sige, okay lang kasi wala naman sila parehas bahay. Kung ikaw may anak, kaya mo rin gawin yun? May pinampo na rin ako na baby, pero walang money involved. Pero kamusta naman yung nagiging relasyon ni Mang Tenga at saka ni Ate Jean dati? Bilang best friend ka nila, kamusta naman sila dati nung sila pa yung nagsasama? Okay pa sila nung una, umuupa sila, nakakain din sila, gano'n. May trabaho si Kuya Tenga, may trabaho naman siya dati. Okay naman sila. Ito lang, lately na nga lang, nagulat na nga lang, nag-iwalay nga daw sila, dahil nga daw sa baby. Sa sobrang kahirapan, pinamimigay ang anak o binebenta. Ayon sa DSWD, ang mga pangunahing dahilan kung bakit pinapamigay yung anak o kaya ay binebenta ay number 1, solo parent sila.
o kaya matinding kahirapan, o kaya pang-aabuso sa bata nung magulang. Ayon, pero dito talaga mo makikita yung yung kakulangan, alam mo yung kakulangan ng gobyerno sa impormasyon, na meron silang pwedeng takbuhan, may solusyon yung problema nila, hindi nila alam. Hindi nila alam kasi yung mga barangay walang pakialam. Kaya kung wala silang pakialam, kayo ang maningil doon. Kayo ang maningil doon kung paano kayo pwedeng tulungan. Dito naman tayo sa todo ang suporta sa desisyon ng anak niyang si Tenga na huwag ipakita yung bata. Amy, humarap ka na. Ami ba o Amy? Ami, okay. Akala ko Ilong. Tatawa. Ang kakampi ni Tenga si Ilong. Ha? Lahat ng kaibigan niya body parts. Ate Ami, magandang araw po. Ayan. Pinapatawa namin kayo pero mabigat po ito ha. Yung pinag-uusapan natin hindi piraso ng karne, mga bata po ito. Bakit po sang-ayon kayo kay Kuya Tenga na huwag ipakita kay Ate Jean ang mga bata? Kasi po, gusto ko, nakabalita nga po kami ng ilalayo niya yung anak. Ipapaampon, dadalhin sa Malasa, Amerika. Kasi ayaw ko dahil yung pangalawa, pinaampunan nila. Tapos ngayon, pangatlo, papaampon pa rin. Paano mabubuo ang pamilya nila kung ganon? Anong bubuong pamilya? Di wala silang anak. Tama. Paano paunawa niyo po sa akin, natutulog po si Ate Jean? Kinuha ang bata, dinala sa pamangkin. Hindi po ba muna nag-usap? Yung mag-asawa? Nag-usap daw sila. Ngayon, yung dinala naman, hindi naman po iba sa amin. Kung sila magkakaroon ng buhay na maganda at magkakabalikan, pwede naman kunin yung bata. So anak niyo po yung nag-cop, anak niyo po. Kasi sabi niyo sa amin, sa inyo napunta. Sa pamangkin, pamangkin sa Bulacan. Parang sa side niyo ng pamilya niyo. Opo. Okay. Okay. Ano naman ang nararamdaman mo bilang lola? Siyempre po, masakit sa loob ko yun dahil apo ko yun. Gusto ko sana, yung nakikita ko na nakakain siya ng maayos, nakakatulog siya ng maayos. Yung pangalawa ba, nakikita naman ninyo? Opo. Namomonitor naman ninyo yung pangalawa. Nilalapit- Jean, Apo. yung pangalawa. Nilalapit naman po sa amin, hindi naman po daw nila ipagkakait yung bata. Pagdating nila ng gustong edad, pakikilala po kami mga magulang. Maayos naman kausap. Pero maganda yung habang lumalaki, medyo nakikita-kita na rin kayo, di ba? May chance pa kayang mabuo naman ang pamilya ni na Mary Jean at saka itong si Tenga. Paano mangyayari sa kanilang mga anak? Ano sa tingin ninyo, mga sausawero at sausawera? Kanina pa kayo malalakas sa mga opinion na naririnig ko dito sa kaliwat kanan. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, ano ang masasabi ng mga sausawero sa pula? Kung gusto nyo mabuo ang pamilya nyo, magtrabaho kayo. Para makita nyo ang anak nyo. Okay, sa puti naman tayo. Ate, para po sa akin, ate, oo, naintindihan kita bakit mo ginawa yon. Pero ngayon, kung gusto mo mabuo talaga ang pamilya natin, kasi ako din single parent, naintindihan mo, 10 anak ko. Hindi ako sumuko. Ang lalaki na po nila, puro may asawa na po yung 6, pero hindi ko ginawa yan. Ngayon ang akin lang papayo kasi parang maano din ako, galing din tayo sa hirap. Ate. Paano mo binuhay yung 10 mong anak? Tinda lang po ako, ma'am. Ha? Nagtinda ako sa maliit na laga-laga lang po hanggang lumaki, hanggang nagkaroon po ako ng malaking ano po. Tapos, 5 times akong nabiyuda po. Ano? 5 beses po ako nabiyuda, puro kasal. Puro kasal. Opo, may mga anak po ako lahat. Kaya sabi ko, naintindihan kita. Iintindihin natin siya kung ano yung ano niya. May dahilan siya. Huwag natin masyado siyang ano. Kasi ako din minsan,
lalapit ako sa kumari ko. Mare, baka meron ka naman dyan. Kahit man lang pang-ulam namin kasi may kanin na kami. Kasi hindi ako nakapamalengke kasi nagkasakit yung isa kong anak e binili kong gamot. Meron din mga tao na meron kang malalapitan. Meron mababait na kapitbahay na ulo sunod-sunod ang tulong. Dumating sa akin lahat. Kaya naiintindihan ko si nanay, dumarating sa ganon. Kaso nga lang, hindi ko rin naman ano yung ibigay yung anak niya. Ipamigay. Kasi 10 anak ko, ate. Pinuway ko lahat. Ngayon, alam ko lahat kung saan sila lugar. Kapag kami December, Pasko, Bagong Taon, kakasama po kami. 12 na rin po apo ko po. Lola na rin po ako. Eto po sila. Nandito lahat ang anak ko nanonood. Kung makakapanood po taas ang sila. kamay. Makapanood po sila sa Taas ang akin. kamay lahat ng anak. Kaya sabi ko sa kanila, eto lang po masabi ko, may mga pamilya na po. Kaya po, ate, huwag ka sumuko, te. Pilitin mong mabuo pamilya mo. Hindi pa huli. Andiyan si mother. Ako, ang inawakan ko ang nanay ko. Hindi rin ako. Ha? Ito lang, ate. Masasabi ko, huwag tayo masyado. Sana iintindihin natin siya. Okay. Mga mother. Awat na, awat. Tigil ito! Medic! Teka muna, Attorney Lorna, anong maipapayo mo? Maipapayo na lang. Okay. Sige, tapos na tayo magpapayo na mag-judge. lang. Wala Oo. nang judgmental kasi na-judge ko na siya. Na-judge mo na. Unang-una, yung sinabi ni Ate Coring, tamang-tama, walang benefits kung hindi ka registered voter. Mag-register ka kasi Manila ka, kay Isko. Si Isko alam niya talaga ang mga problema, no? Tapos, duda ko, yung 7-year-old na hindi nag-aaral, anong ginagawa? Baka pa, trinitrain para maglimos. Di ba? Because how will they sustain themselves homeless? Di Nagtataka nga ako kung paano sila naliligo. Begging. Saan ang palikuran nila? Yun na nga. Oo. Yun. So mag-register kayo kasi registered na yung partner mo, no? Solo parent ka unmarried ka. Pangalawa, Sir Tenga, yung aksidente ba nasa company yan? Sa company? Paano ka na-aksidente? Isa po siyang pinakyaw ko po na ako po ang pumakyaw, hindi niya po ako empleyado. Kasi para sa mga nakikinig na lang dito sa face-to-face, kung work-related yung aksidente, pwede kang pumunta sa DOLE at humingi ng benefits. Yan. Kaya lang po, ang sabi po... Dinimanda na daw niya. Dinimanda mo na? Opo. Kaya lang po, ang sabi po ng abogado, wala po raw silang kakayahan na yung Chinese na talagang kasuhan. Wala silang kakayanan para sustentuhan yung pa-ospital mo. Punta ka, dumiretso ka na sa DOLE. Doon nga po ako dumiretso. Sa DOLE daw siya pumunta. Aha. Oo, kapag ganyan, di ba? Paano yun? Kumonsulta ka kay attorney kung ano ang pwede nating gawin. Sige. Oo. In-check ba yan? Baka pa-deport ko pa yan. Okay, pangatlo, Pade-deport niya. pangatlo, sabihin ko lang yung difference ng custody at saka visitation, ano. Ang parents, no, merong issue ng custody. Pwede namang custody, yung tatay, pwede namang visitation yung nanay. Pero kailangan pakita mo na totoo yun ang intention mo, no? Kasi hindi credible yung sinabi mong meron kayong 3-year-old na ayaw mong dalawin kasi masakit ang loob mo pag nakikita mo. Parang hindi ata credible yun, ha? Na excuse. Okay. Doc Camille, sa sitwasyong ito, ano ang maaaring epekto sa bata? Yung bata na pinamigay. Actually, nakakatakot yun dahil kasi yung sinasabi nating long-term na effect. Unang-una, yung possibility na itong batang to magkaroon ng borderline personality because of yung fear of abandonment. Kasi nakita niya na-rejected na siya. Pangalawa, yung sa development, medyo magiging mahina. Dahil kasi, di ba, wala talagang
talagang sabihin natin primary support, which is yung mother at saka yung father. And then, yung possibility na ito, matatakot din siya magkaroon ng intimacy with other people kung sakasakaling lumaki siya dahil natatakot siya na baka mamaya, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. So, ang laki-laking factor yun. Alam nyo, meron kaming mga adopted, akala namin kahit na maayos na, well-nurtured and everything, pagdating din sa pagkakataon na sila na yung adult, nakikita din nila yung possibility na kung bakit sila nagkakaroon ng certain anxiety and depression because of the fact na alam nila they were abandoned and rejected before. So sana wag umabot sa punto na makaramdam din kayo ng ganon dahil kasi ang abandonment is sabihin na natin na it's a wound that never heals. And for the child, it is a wound that never forgets. Correct. Ay, nako. Malalim. Nako. Brother June, paano mapapanatili ang respeto sa kabila ng hindi pagkakaunawaan? Kasi gusto nilang magsama ulit. Maganda naman yon, mabuo ang pamilya nila ulit. Yes. At kunin yung bata, di ba? I mean, Respeto. oo. Respetuhin muna natin yung mga anak natin. Ano? Doon sa pagsasama nyo, ang unang-unang masasabi ko, huwag muna kayo magsama. Utang na loob. Kasi madadagdagan pa yan. Ako, ang hirap mag-dispose ng mga bata. Oo. Baka hindi Willing matin. daw siya na magpapatali na siya. Kahit na, huwag na muna kayo magsama. Utang na loob. Pag-aralan nyo muna yung sarili nyo, i-condition muna ang isip nyo na ma-improve ang uri ng inyong pamumuhay. Bigyan ko lang po ng diin, ang mga anak ay kaloob ng Diyos sa atin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para mapalaki natin na may takot sa Diyos at maging mabuting mamamayan ng bansa. Kung ang resulta ay kapabayaan ng mga magulang, tayo ang mananagot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos. Now, kay Mary Jean, huwag mong hanapin na tawagin ka ng anak mo na nanay kasi hindi ka nagiging ina sa mga anak mo. No? Masakit. Masakit pakinggan ang katotohanan. Ito ang kawalan ng moral values ng ating lipunan. May mga taong pagkatapos ipanganak ang bata, ilalagay sa basurahan. Kahit sa mall, iniiwan ang bata sa basurahan. Wala nang takot sa Diyos. Wala na yung responsibilidad ng isang ina. Anong pinagkaiba natin sa mga aso at sa mga pusa? Ang mga aso at pusa nangangalaga sa kanilang mga kuting. Tayo, ipinamimigay, ibinebenta sa halagang 1,000 pesos. Para ka lang bumili isang kilong isda. Ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Magsumikap tayo na baguhin ang antas ng ating pamumuhay. Ang biyaya nasa gobyerno, bagamat korap ang gobyerno natin. May naibibigay pa rin. Kailangan lang natin maging seryoso tayo na kunin yung benefisyong yan. Dahil hindi po pwedeng isubo na lang palagi araw-araw sa atin. Ate Kuring. Okay, thank you very much, Brother June. Makikita na kaya ni Mary Jean ang anak niya? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, una, masalimuot po ito, kasi malalim na problema na mula sa sarili at mula sa gobyerno. Kaya gobyerno rin at sarili ninyo ang makakahanap ng solusyon dito. Una, ang tulong na lang ng face-to-face, bibigyan ka ng legal na payo ni Attorney Lorna kung paano tayo makakasingil doon sa aksidenteng nangyari sa'yo. Hindi ba? Kasi kung may nagpapatrabaho sa'yo dyan. Kung na-aksidente ka, kailangan may pananagutan sila kahit paano. Di ba? Okay. So, sisiguraduhin natin yan. Pagkatapos, si Tenga at saka si Jean ay ilalapit natin sa kinauukulan na makabibigay sa inyo ng payo para makapagtrabaho kayo. Okay? Makapagtrabaho. Maraming mga kumpanya na kumukuha ng mga may disability. So, at least meron ka na talagang pagkukunan
di ba, ng pagkakakitaan, pwede na kayong magrenta. Sa barangay naman, sisingilin natin sa inyong magaling na barangay chairman. Anong pangalan? Graciano Jacobe Jr. Graciano Jacobe Jr. Okay. Tayo ay sasama, ang ating programa sasama dyan kay Graciano Jacobe Jr. na barangay chairman ninyo para makuha ninyo lahat ng benepisyo ninyo. Okay? Pagdating naman sa kanilang titirhan, itong pinagtataka ko bakit constituency mo, right, nasa kalye, bakit di mo ayusin yun? Na yung mga tao walang tirahan. Kausapin natin si Jay De La Fuente. Siya po ay direktor ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maynila. Ginoong De La Fuente, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po inyo, Ma'am Corina. Magandang umaga po. Opo, Sir Jay, itong si Tenga at saka si Jean, gusto na pong magsama ulit. Kaya lang, nasa lansangan lang po sila nakatira para makuha na rin po nila yung kanilang mga anak. So, pwede po bang ilapit namin sila sa inyo para mahanapan po ng titirhan? Tutulungan po natin sila. Ano po yung mga pwede natin ibigay ng assistance? Ibibigay po natin sa kanila. Opo. O yan, okay. Sige po. Kasi ilalapit din po natin ito kay Mayor Isko, dahil kaibigan naman natin yon. Pero sasabihin ko po na inilapit namin sa inyo, Ginoong Jay, para ma-monitor din namin kung ano na po ang naibigay dito po sa mag-asawa at sa kanila pong mga anak. Ma'am, dito po ang opisina ko. Sa Manila City Hall, ground floor, room 109. Opo, sa City Hall po. Okay, marami pong salamat, Jay De La Fuente, dito po sa Maynila, sa local government ng Maynila. Okay? So okay ba yon? Ngayon, dahil na malapit ng Pasko, maaga kami nagbibigay ng konting pamasko sa inyong dalawa, ha? Kayo naman, may mga pamasahe naman kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ang problema, may mga pinggan ba kayo? Doon kayo sa kalye nakatira. Wala po. Paano gaganunin ninyo yung, yung sardinas? Meron po Hindi po, bumibili na lang po kami ng styro cup. Styro, mga ganyan. Tigilan na natin ang ganyang klaseng buhay, ha? Hindi yan, buhay yan para sa isang asong gala. Hindi yan buhay para sa isang tao. Ang tao dapat nasa loob ng bahay, wala dapat sa lansangan. Hajin, alam mo, wag ka iiyak kasi ikaw lang din ang ikaw ang may kakayahan para gawan mo ng paraan ng sarili mo. Opo. Oo, ha? Okay, tutulong kami, pero kung tutulungan ninyo ang inyong sarili. Okay, kung kayo ay mahanapan namin ng tirahan, magbabalikan ba kayo? Opo. Ano? Kayo magsabi sa isa't isa. Huwag yung tingnan si Ate Corinne. Any kind of food could see. Sige na. Ayan. Pagbati na kayo. Ipakita mo na yung anak niya sa kanya. Iba yung ngitian Hindi ko naman nila. talaga iiwan siya kasi sa ganyan sitwasyon niya. Sabi ko nga sa kanya, nangako ako na habang buhay, hanggat nabubuhay ako, hindi ko siya iiwan kasi wala mag-aalaga sa kanya, ma'am. Gusto lang naman niya makita, hindi naman. Huwag mo nang ibebenta, ha? Babantayan ka namin. Alam mo, kulong ang katapat niya. Hindi ko pa ibibenta yung anak ko, hindi naman po hayop yun. O kaya nga, huwag mo nang ibigay sa kung kaninong Amerikano. Huwag na, ha? Huwag bantayan mo yan. Hindi dapat. Tutulungan namin kayo kung hindi mo pamimigay ang anak mo. Okay. Ayan, nakakagulat at nakakakilabot po talaga. Ang nadiskubre na naman nating sakit na ito ng lipunan pala natin, ang mga tao na walang mga tirahan at palaboy sa lansangan, ano ang tugon ng local government dito? Ang mga bata na palaboy at hindi nag-aaral, ano ang tugon ng local government dito? Ang mga bagong silang na anak na pinamimigay o binibenta ng mga magulang, ano ang tugon ng gobyerno dyan? Anong say ng DSWD dito? Ang daming pera na ginagamit bilang ayuda sa mga kampanya ng politiko. Hindi ba pwedeng sa 2026 budget ay madagdagan ang pondo para sa pabahay for the homeless at para sa DSWD ay kunin lahat ng mga palaboy sa kalye,
Pwede yun, basta may budget sila, ayusin ang 2026 budget ng gobyerno. Pero habang hinihintay natin na tumino ang sistema ng gobyerno, ay tulungan natin ang ating sarili. Singilin ng barangay sa nararapat nating matanggap na tulong. Magtrabaho tayo. Tayo lang ang makakagawa ng paraan sa sarili natin. Okay? Ako po inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabunan, sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan. Matapos daw itong tulungan sa puhunan, siya raw ay biglang pinagtaksilan. Aba, pagbigay ko ng pera, wala na, hindi ko na siya nakita. Sabi sa'yo, babayaran kita. Ibig sabihin, talagang pera lang ang habol mo sa akin. Makakita sa akin. Alam mo rin kung gata ka mahal? Wala ko yung alam mo sa'yo eh. Puro bunganga, puro bunganga, puro bunganga po. Ano mo Ako, nagmahal lang ako. Jowang nagpautang, bigla na lang daw tinalikuran. Sigaw ng babaeng nasaktan, ibalik ang pinagpuhunanan. Nako, abangan ang kanilang pagtatagpo na medyo grabe po ang nangyari. Harapin mo face to face.